masyadong sa akin. Huwag niyo masyadong ibigay yung todo-todo. Dapat magtira ka rin para sa sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo na tsaka sa pamilya mo. Huwag laging ibigay mo yung todo. Kasi parang doon ako lagi sablay naantok ako. Doon parang hindi ka antukin. Pag-usapan na lang natin yung ano yung mga abot naman kay TM. Na naman! Wala sa akin ng mga viewers. Wala kasi mag-isang taon na, di ba? Almost mag-December na. Parang year-end review natin to. Year-end review. Patapos na kasi ang December. Ay, Okay lang, papasok na kasi ang 2026. So, di ba, yung mga reflection, yung mga reminiscing about kay TM. Ano muna tayo? Mag-good morning muna tayo. Good afternoon. Have a very year. Yes, sawadika. Good afternoon po. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat ng mga minahal kong mga Pilipinong nanonood sa akin ngayon dito. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. At magandang gabi din po sa mga ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po si Kuya Raul at ako yung magpapacheck up. Ayan. So for today's video, si Kuya Belgian kumukod at magtatanong na naman. So sasagutin ko po ang inyong tanong ng diretsya ng MM. So ayan na nga po. So pag-uusapan natin din mga kapeg, 'di ba, mga amigo, amiga, dahil nga patapos na yung taon ng 2025. Year in review. Parang di ba mauna agahan natin year in review kasi baka makalimutan ko. Yung sa isang kalahating taon na ano to may year in review pag naalala pa. Sa isa't una't kalahating taon po natin na kasama ang minamahal nating pamilyang sina TM, napamahal natin na sa part of our family na yan po. Sana tayo gusto nyo po ay magkakaroon po tayo ng ganitong year-end review. Year-end review o year-end ano ba yan tawag dyan? Basta ganun na yun. So, Roel, di ba, nakasama mo si TM, nakasama ko almost almost 1 year and a half. O nasa AG? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas usapan natin. Sige. Tapos na yung 2024 sa AG yung 23. Usapan ko yung 24. 24 hanggang 2025 kalagitnaan ng 2025 nung June sila umalis. June pa ba yun? So dahil nga patapos ng taon, so gusto ko lang malaman na ano ba yung mga Hindi ba sila umalis dito? June pa ba yan? Ano ba yung mga June? Ano ba yung mga memories? Hindi ata June. Nakikinig ka ba sa akin? June nga alis nga nila. June na pala alis na. Oo. Taga na rin pala. Ang mga ano ba yung mga memories or mga unforgettable moment na hindi makalimutan nung sila po ay nasa Pilipinas pa. Magbigay ka ng halimbawa at bakit naging memorable to sa iyo at paano ka napasaya at paano pasaya ating mga nanonood at ating mga subscriber, lalo especially po yung mga fanatic kay TM. Ang masaya siguro yung 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 pagbaba nila ng excited kasi yung pagpunta nila sa Pilipinas, yung nakasakay sila sa eroplano. Hindi mo makakalimutan kasi first time na sumakay ng eroplano at talaga naman kahit sila ay parang ignorante sa mga bagay-bagay kasi first time nila, nakakatuwa yun. Ang hindi ko makalimutan yung masaya doon, yung paglapag nila ng eroplano ng tuwang-tuwa siya kasi buong family niya ay nandito sa Pilipinas o nakapunta na ng Pilipinas. Tapos first yung pagsakay nila ng eroplano, hindi ko makakalimutan yun na kung saan ang mga damit nila hanggang ngayon tanda sa isipan ko yun. Tapos masaya lang, happy lang, chill lang. Ang maging malungkot, ang maging lang doon, ang maging hindi ko lang makalimutan doon syempre yung sa airport, immigration, di ba? Hinaharang kami, nasa eroplano pa lang. Kakakaba kasi ako ang naka-front, ako ang kumakausap, ganun. Tapos yung pangalawa, hindi ko makakalimutan yung pagpunta nila dito. Marami kasi mga pagkain na sa una hindi nila gusto, tapos nagustuhan na nila. Like yung hindi ko makakalimutan yung pagkain nila namang inasal na kung saan napakarami na kain ni Amir na kanin. Sobra, hindi ko makakalimutan. Sobrang saya nun kasi grabe talagang kumain si Amir ng kanin. Kalaban niya si Risto. Parang si Amir yata ang nanalo. Kung sa mga inasal yun. Amir o si Chuche ang nanalo. Chuche yata ang nanalo. Hindi mo yata nakain ni Amir. Grabe ka ako. Yun yung isa sa una.
Pangalawa. Tapos yung pangatlo na memorable experience na yung sa yung pagsakay nila sa sa zip line doon sa may Minalungaw. Yun ang the best, yung nagsisigaw ako. Yun yung, kasi wala dun sa kanila nun syempre, yung experience nila. Yung mga travel, yun po ang napakaganda nga experience ng family ito na hindi ko makakalimutan. Kasi masaya talaga sila. Yung pag naglilibot, yan, yung mga ganyan. Tapos, ang hindi ko pa makakalimutan yung pagluluto ni Tia Mami ng mga pagkain para sa amin. Yun. Pero hindi ko naman din maitatanggi talaga na sobrang pagmamahal niya sa family natin. Kumbaga parang siya parang dahil lang sa mga nangyayari, sa mga bawat eksena, ayan, yung mga ganyan na minsan hindi niya kinaya ang social media. So yan lang naman ang Okay. Dahil sa may mga kasiyahan, memorable moment na nangyari sa atin dito kasama hindi pa TM. So may cut naman ako sa iyo. Wala pa, meron pa, hindi pa naman tatlo pa lang yun. gusto kong natin na gusto ko pang dagdagan syempre kasi memorable na experience memorable experience yung kumain sila ng mga pagkain na hindi nila natitikman pa sa totoong buhay o sa kanilang buhay na akala nila ay hindi yung mga pagkain yun, isa yun. Halimbawa ng mga pagkain ay yung palaka. Kumain sila ng palaka before eating exotic foods. Yung mga exotic food, yung mga ganun. Oo. Tapos syempre yung pag first time nila makakita ng yung mga rides doon. Isa yun sa pinaka yung sa Enchanted Kingdom. Na umakit na si Tia Mami, nung sumali din doon, Sumali din siya. Tapos kaya nahiga si Tia Mami. Ayun, isang memorable. Tsaka para niya tayo entertain. Yun yung mga I think yun yung mga memories na hindi natin makakalimutan sa kanya. Tsaka syempre pagka nakakatanggap siya ng mga gifts, tapos nagsasayaw siya, eksena lola mo, yung mga gano'n, hindi natin makakalimutan. Tapos hindi ko makakalimutan yung pag mayroong mga yung mga bigay yung gobyerno, yung bigas, kukuha niyo yung bigas, di ba? Kakargahin niya, maghihintay silang katagal hanggang gabi, makakuha lang ng bigas, tapos kukuhain niya. Yun, isa rin po yun sa mga memorables po ni yung mga memories. So ngayon, napasok natin yung mga unforgettable, memorable event natin kaya pamilya ni TM. Kasi kuha rin po siya, natural comedian din po siya kasi nakakatawa rin po siya. Ayan po. So ang tanong ko, meron ba naiambag ang pamilya ni TM o si TM sa iyo? Natural. Ano ba ang mga naiambag at ano ba ang mga natutunan mo sa kanya? Naiambag? O mga natutunan? Naiambag, alam ko financially, yes, they have. Kasi naging partner naging kilala si Jamie. Sabi natin yung financial. O ano yung, sa financial, alam ko may naiambag. Siyempre naiambag yan. Hindi ko lang yun. Ang susunod naman, ang tanong ko naman, ano ay yung mga natutunan mo at anong mga natutunan mo, lesson learned mo kay TM? Di ba bawal mag-U-turn? Ay, nakalagay U-turn? Ay, U-turn pala. Ano yung lesson learned? Ano natutunan mo kay TM? Kung napasaya ka ng TM, di ba? Ano naman ang natutunan mo ni TM? Natutunan ko kay TM? Sa akin siguro yung pagiging kontento. Isang reason din yan, pagiging kontento. You have to be happy kahit wala kang pera. I think yung to be contentment, tapos simplicity, yung maging masaya ka kahit konti nga. Ikaw? Kasiyahan, ganun siya. Ikaw, ano? Siguro marami ka natutunan din sa kanya, di ba? Marami ko natutunan sa kanya. Unang-una, yung pagiging niya na kahit na ano mong problema yung dumating sa kanya, naka-smile pa rin siya, ganoon. Masaya pa rin siya. Ganoon.
Tapos yung kanya, yung faith niya sa Diyos. Yung Yun. faith niya sa Diyos, Mm. laging nandyan. Actually, Nagkabase siya ng Bible, pag ang umaga, Bible. Saan mo Biblia, Biblia, Bible. Bible, Biblia, pag umaga, pagising at bago matulog. Yun ang Oo. trabaho niya. Actually, ang naging problema Ganun lang siya. ang naging problema lang naman talaga yung mga Oo. sinira niya sinira ng mga iba. Yung kanya, no? Yung ano niya, yung Naging masaya nung nag-open na yung social media ng Facebook na siya. Oo, doon Doon na po nag-start yung kanya nga, Nag-start na nagbago lahat. na isip niya, Mm. na brainwash na, mga gano'n. Oo, yun eh. Doon na po siya nabago. Pero Biglang nagbago galit niya sa mga gano'n. At sa mga susunod ng mga kapitbahay siguro, ayun. yun tingin ko mula nung na-open sa social media. Ayan, Kuya Rowel, di ba napag-usapan natin kanina yung mga unforgettable, memorable moments mo at yung mga natutunan mo o anong mga natutunan mo kay TM for the past 1 year na pagtira niya sa Pilipinas, di ba? So ngayon, ngayon ang last na katanungan ko, yung ano ba yung kung mayroong may kasiyahan, mayroon din naman kalungkutan. So ang tanong ko ngayon sa iyo, Rowel, ang tanong ko, ano naman yung mga malungkot na experience mo kay TM nung siya ay nasa Pilipinas? Malungkot. Di siguro yung hindi niya kinayang mag-adjust sa Pilipinas. Yun ang pinakamalungkot. Hindi niya makapag-adjust sa lahat. Tapos sa language, di siya makapag-adjust. Tapos yun ang pinakamalungkot. Tapos yung ang isa pang malungkot yung hindi niya ako nawalan siya ng tiwala sa akin. Gano'n na dumating sa point na hindi niya ako pinapayagan na isama yung mga anak niya. Yun yung mga malulungkot na pagka gusto ko lumibot, tapos gusto din ng mga bata na lumibot pero hindi rin niya gusto. Yun po. So, sa palagay mo, nangyari yun nung nasa kalagitnaan na ng taon, di ba? Yung nasa huli na. Sa palagay mo, ano yung naging reason ni TM bakit nagkaganon siya? Ano ba yung naging reason ni TM bakit siya biglang nagbago nung pauwi na? Yung huling 4 months niya, 3 months ba? Bago sila umuwi, na bakit nagkaganon ng kanyang ang kanyang ugali, ang kanyang kanyang syempre kapag may isang tao o may mga tao na ini-injectan siya sa utak niya or sinasabihan siya ng mga bad things, absorb niya yun para tuluyan siyang magalit sa akin o yung gano'n. Yun yung tingin ko sa akin, sa palagay ko. Yun yung dahil kasi syempre hindi naman siya sanay sa social media, na open siya sa mga ganyan o kahit na pero ang tanong ko, malaki ba ang papel ng mga subscriber o sabi natin na subscriber na nanira sa iyo kay TM? malaki. Sa pag-alis niya sa Pilipinas. Malaki. Siya ba yung kasi siya major reasons? Lagi niya sinasabi kasi na hindi siya nakikinig sa mga comment, hindi siya nakikinig sa mga ganun. Pero hindi, babad siya sa telepono hanggang ngayon, nandoon siya. Hangga't hindi niya mababago 'yon, hanggang iisipin niya na dapat perfect lahat ng mga comments at saka yung mga nagme-message sa kanya. Tsaka hindi siya magiging okay kasi naging routine niya na yung pagbabasa ng comments at saka yung pagbabasa ng mga message sa kanya. Kasi naging routine niya nung una, yung gano'n na pagbabasa. Di yung una kasi maganda kasi yung mga feedback, maganda yung mga remarks, yung mga comment sa inyong mga vlog ni TM, di ba? Yun. Tapos yung sa huli na, nung nagbago na si TM dahil nga sa mga nagsolsol, yung mga nanira, yung mga nainggit, kaya nagkaroon si TM, pinagbago rin ang kanyang pakikitungo sa iyo, pakikitungo sa atin, pero
yung parang tinatago niya yung mga nangyayari sa kanya sa atin. Ano niya, Pinost niya, kinip niya. Tinago niya lahat yung mga nararamdaman niyang inis, galit, ganyan, na akala niya kagagawa natin. Yun, tapos hanggang sa sumabog siya. So, bago magtapos itong tanong natin, siguro lagi tayo may mensahe, lagi mong mensahe kay Tim, lagi mensahe. So, ang kuha ko na lang, ang gusto ko na lang sabihin sa iyo, ano ang mensahe mo sa mga taong, especially sa mga YouTube, mga vlogger na tumutulong sa tumutulong na kagaya mo? Tumutulong. Siguro dapat magkaroon kayo ng kasunduan. Magkaroon kayo ng kasunduan sa lahat ng lahat ng gagawin ninyo. Regardless man African or Filipino to, na tulungan ng kailangan pamilya. lagi may kayong kasunduan na ay sabihin niyo na makakatulong ako sa iyo, makakatulong ka rin sa akin, o yun, give and take lang, ganyan. At saka siguro yung wag masyadong sa akin. Wag niyo masyadong ibigay yung todo. Dapat magtira ka rin para sa sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo at saka sa pamilya mo. Wag laging ibigay mo yung todo. Kasi parang doon ako laging sablay ikaw ang tanongin ko, nakita mo ba kung papaano yung ginagawa ko? Medyo, di ba? Kita mo yung lahat ng mga effort, tsaka kita nyo yung lahat ng mga binibigay. Hindi lang financial, pero kasi ma-attach ka kasi pinakamaganda ay anuin mo na lang, pagka meron kayong tutulungan, dapat meron kayong boundaries. Yun lang siguro. Pero ang pagtulong na without heart, parang useless yun, di ba? Kaya magtulong ka dapat siya sa puso mo din. Sa puso mo din. Kasi bukal sa loob mo. Yan. Kasi pag may mga... Sinasabi nga ganun, sabi nga masyado, hindi raw ako makamubon kay TM. Hindi yun. Hindi naman sa hindi makamubon. Siyempre, ibinigay mo yung 100% na love para sa mga anak So siyempre, ma-hurt ka pagka ganyan yung nangyari. Okay. Pero sa ipahabol ko na lang. Siguro, bagay na natutunan ko sa buhay ko sa loob ng 1 taon dito ay matatag. Sa pagtulong, yung bagay na natutunan ko, siguro pwede mo nga ibigay yung maraming bagay sa lahat ng aspeto, pero mag-set ka na boundaries talaga. Yung ito lang yung pwede mong ibigay para sa kanila. Tapos dapat ay wag mo kapag lagi kayo communication sa isa't isa. Hindi, ako sa akin, ang feeling ko, dapat meron kayong tiwala sa isa't isa. Yun ang importante. Kasi pag nawala ng tiwala, wala na, hindi na maging okay. Kasi wala kayong tiwala sa isa't isa. Dapat yung tiwala nyo sa isa nandyan. Dapat they give you trust and respect. Respetuhin ka at pagkatiwalaan ka. Pwede ko tanongin ko nga, Benny. Ikaw tanongin ko. Ano yung tingin mo na pinaka bagay, ano yung pinaka ginawa ko na hindi mo nagustuhan kay TM? O ano ang pinaka bagay, pinaka hindi magandang bagay na ginawa naman ni TM sa akin? Ikaw ang tatanungin ko. Siguro yung bagay na hindi ko nagustuhan kay TM na ginawa mo. Ginawa muna ni TM? Ginawa ko muna kay TM na hindi mo nagustuhan. Wala man siguro ako nakitang ginawa kang masama o pangit kay TM. Diba? Parang wala naman. Ano ba ginawa kay TM? Wala eh. Siguro yung pag-advise. Pag-advise, pero hindi man masama, diba? Inadvise mo si TM na ganito gagawin natin para maiwasan mo yung mga ganyan na mga susol, ganoon.
Yun, pero I think hindi mo na yan, wala man kang ginawang masama para sa akin. Kasi wala man ako nakita eh. Kasi Wala man ako- sasabihin niyo wala po kasi na hindi ako makamove on kay TM. Mga amigo, Si TM marami. madaming ano siya, maraming lagi siyang nakikicommunicate sa akin, lagi siya nagme-message sa akin. Tapos naawa ako mga amigo pagka hindi ko siya nire-replyan. Tapos lagi siyang Lagi siya, lagi spoiled mo siya eh. Yun Diba? siguro pagkakamali. Lahat ng gusto Yun siguro pagkakamali. siguro na ginawa yun. ko. Lahat ng Spoiled. gusto niya. sinusunod mo. Lahat ng gusto niya sinusunod mo. Yun. Oo, siguro yun yung pinaka... Oo. Pero naman ano naman yung ginawa ni TM sa'yo na Ikaw yung tanong ko, di ba? Yung ano naman yung ginawa ni ano? ni TM sa'yo? Marami. Pinakaayaw ko siguro yung di pa tayo pupasok sa bahay niya, nagbubunga na siya, sumasakit ang ulo ko, ganoon. Tapos yung Valentine's Day, yung tinapon niya yung mga flowers, tinapon niya yung bigas nilalabas niya, yung mga gift mo tinaranggal niya nilalabas niya kasi daw this is against their culture, na hindi mo natin alam na mga ganun na nangyari din niya, nagbigay ka rin flowers niya during Valentine's Day niya sa Africa. Iwan ko lang kung may matandaan ako noon. Oo, tinanggap naman niya. O tinanggap naman niya. Doon sa Pilipinas, hindi niya tinanggap. Hindi ko lang kung anong reason. Mga Ganun, gano'n. reason niya ron yung sa ano, yung sabing ganun yung kulay kasi binigay ko, sabing ganun para sa patay daw yung mga yun. At yung akala niya, yung Tapos flowers na binigay ko kay Lenlen at binigay ko sa family ko, kay Lenlen, tsaka kay Lola Mercy is binigay ko recycle. Binigay sa kanya. doon siya na her. Yun. Hindi niya alam na pagkamukhang bulaklak yung binigay namin. So, I think doon nag-start ata yung pagiging kuha niya. Madamdam. Sensitive kasi siya. Yun ang mga nakita ko. Tapos yung sinasabi niya na pupuntahan si Miss Ma, nag-approve na siya, na isama natin mamasyal, na gano'n. Tapos yung oras na, ayaw na niya, tapos nagdakdak na siya ng makuno na naman sinasabi niyang masama. Di ba? Marami. Kailan ko ba isa-send? Maraming mga gano'n na, maraming mga, alam din niya ni Jay. Alam din niya ni Jay. Ikaw na nagsabing marami. So, ang tanong is, worth it pa ba siyang pabalikin dito? Di ba nagsabi na inamin ko na yan dati sa live pa na it's not worth it na pabalikin siya dito kasi marami siyang marami siyang binigay na chances, hindi lang 10 na chance para siya magbago at para rin mag-reflect sa kanyang ginagawa niyang Pero mga paano pagka dumating yung kasalanan na siguro kung ito yung anak niya, pinapaaral mo ang anak niya, siguro mga after 5 years or 10 years pwede siya bumalik just to visit her children. Nakatapos na ng pag-aaral, ng graduation, ng gano'n, gusto niya i-invite ng anak niya kasi hindi natin maiwasan yun na pag namiss ng anak, yung magulang nila na sana makita man ako ng mami ko na nakatasa still nakatapos graduate, gano'n. Because hindi natin pwede yan ilayo sa ang magulang sa anak. Ako kasi ngayon, mga amigo, ito ang sabihin ko sa inyo, nag-message siya sa akin at nag-ano siya sa akin, mamakaawa siya na babalik na siya sa Pilipinas. So ang sagot ko ay hindi pwede at ayusin muna niya sarili niya at ayusin ko muna sarili ko. So yun po mga amigo, pero lahat naman yan lilipas eh. Sa akin yun, alam mo, iniisip ko yung magandang memories kasi na ibinigay niya. Yun nga, magandang memories na ni Chamame, magandang memories na iniwan ni Chamame dito sa Pilipinas. Oo, yun lang yung chine-cherish ko. Yung mga hindi maganda, pilit nga syempre, hindi natin kakalimutan, di ba? Ganun lang naman ang buhay. Hindi laging masaya, ganun. Syempre, may kalungkutan din, pero ang lagi natin iisip. Siyempre, nobody's perfect. Yun lang isipin natin. Walang perfect talaga. Kasi dati talaga pinipraise natin siya. Talagang idol natin siya. Ganyan. At nabuso lang yung kabaitan natin. Kabaitan. Ganun. So, yun po mga amigo. Pero ang tingin ko, isa pang ano dyan is yung naging ano siya, yung naging bukod sa entitled na sinasabing gano'n is yung pinakamatinding sulsol na tingin ko ay nagpabago ng isip na ni Chamame about sa akin is yung dapat lahat ng meron si Raul dapat meron din siya, sabing gano'n, which is dapat gano'n.
kayo naman ang nakakasaksi kung ano yung mga bagay na ginawa sa kanya. Kaya napaka-importante po ng contentment. Yung kung ano yung pinagmulan mo, dapat yun ang dapat ma-realize mo na kung from dating walang-wala, dapat yun lagi ang You need to be isipin mo. grateful. Dapat maging grateful at Oo. maging ano. Oo, siguro yun At lang. yung mga hinihingi naman niya, susunod na yun eh. Nasunod na. Oo, Yung mga at saka susunod. kailangan niya, di ba? Plano ko pa nga, di ba? Yung bahay, lupa Bahay, dito, lupa susunod sa na yun. Pilipinas. Nakaplano na yun, di ba? Pati sa Ibigay sa sakyan. lupa, oo. Lahat. Ibigay mo siya ng sasakyan, Oo. nakaplano na yung lahat sa kanya. Lahat sa Kasi kanya. hindi man tayo yung tawag doon, yung Oo. makasarili. Yes Di po. ba? Tsaka, Ito yung mga nakakilala sa iyo. Alam naman nila kung gaano ka-generous, yung mga naging friends mo, kung alam mo yun, di ba? Alam nila kung gaano siya ikaw ka-generous. Alam din niya kung ano yung mga naging kaibigan mo, alam nila kung gaano gaano galante sa mga kaibigan. Ayun po. So ayun po mga amigo, salamat po sa pakikinig ng episode na ito at God bless po mga amigo. Adios.